Hello everyone! Salamat po sa inyong lahat sa suporta sa channel na ito. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at pakikalimbang nyo na rin po ang kampana para maging updated kayo sa mga istorya dito sa Bawat Buhay May Kwento. Ang matutunghayan po natin ngayon ay istorya ng isang senador at ng taong grasa. Bakit laking gulat ng senador nung matuklasan ang katauhan ng taong grasa? Sino at ano ang kaugnayan ng taong grasa sa buhay ng senador? Bakit nagulat ito nung makitang malinis na ang taong grasa? Sabay-sabay po nating panoorin hanggang sa matapos ang kwentong ito. Manong, sandali lang. Pakiatras mo nga yung sasakyan. Bumaba ang may-ari ng tinig at pinuntahan ang taong grasa. Kamusta po kayo? Tanong ng lalaki sa taong grasa. Ako po si Senator Maddox. Hindi umimik ang taong grasa na para bang nagulat at natakot ito nung makita ang senador. May kasama po ba kayo dito? Umiling lang ang taong grasa. Halika, isasama kita sa bahay ko. Lalong natakot ang taong grasa. Huwag po kayong matakot at mag-alala. Kung kilala niyo po ako, alam niyo namang mabait akong tao, sabi ng senador. Manong, tawag ng senador sa driver. Pakitulungan ngang maisakay ito, dalhin natin siya sa bahay. Napaiyak ang taong grasa at mukhang nanginginig ito. Mukhang gutom na gutom, kawawa naman. Nanginginig na oh, dagdag pa ng senador. Maddox, ano to? Isasakay mo yung maduming tao dito at itatabi mo pa talaga sa akin? Sabi ng masungit na dalaga. Sheila, please. Hindi ka ba naawa sa kanya? Di mo ba naisip paano kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan? Sabi ng senador. Whatever. Alam mo namang kahit kailan hindi mangyayari sa akin na matulad sa taong yan, di ba? Singhal ng dalaga. Hoy! Huwag kang dumikit sa akin ha! Irap ng dalaga sa taong grasa na nakahalukip-kip lang sa gilid ng sasakyan at walang kaimik-imik habang nakayupo lamang ito. Pagdating ng mansyon, tinawag ng senador ang kanyang yaya. Manang, please pakidala nga ito sa guest room. Pakilinisan po at pakitanong na rin po kung ano ang pangalan kasi hindi sumasagot sa mga tanong namin ayaw magsalita. Oo naman anak, ako na ang bahala sa kanya. Nakangiting sagot ng matanda na taga-alaga nito. Nung nasa guest room na sila, biglang nagsalita ang taong grasa. Manang, ako ito, si Birdie. Nanginginig ang boses ng dalaga habang nagsasalita. Nagulat ang matanda. Sino kay kamo? Pagkaklaro ng matanda. Ako po si Birdie, Manang. Naiyak na ito. Hoy bata ka, ano ba itong pinagagawa mo? Bakit balot na balot ka ng dumi? Manang, ambit na Birdie habang umiyak ito. Paano po ako makakaalis dito? Please, Manang, ayokong malaman ni Maddox na ako ito. Pagmamakaawa ng dalaga sa matanda. Maligo ka muna doon at magbihis, saka na natin pag-usapan yan, sabi ng matanda. Sige po, magalang na sagot ni Birdie. Ang tagal naman ni Manang, sabi ng masungit na babae. Bakit ba? Ano ba ang kailangan mo sa kanya? Tanong ng senador. Ano ba ang balak mo roon sa maduming tao? Balik tanong ni Sheila sa senador. Pakiusap sa'yo, Sheila. Kung wala kang magandang sasabihin sa kapwa mo, shut your mouth. Idadagdag mo na naman yan sa mga pulobing koleksyon mo? Di ka ba talaga natatakot sa mga yan? Paano pag binagbalakan ka ng masama ng mga yan? Pasigaw na sabi ni Sheila. Bahay ko to. Kung sino man ang gusto kong patirahin dito, it's none of your business, sabi ng senador. Basta. Pag naikasal na tayo, palalayasin ko silang lahat dito, sabi ng nanggigigil na babae. Napailing na lamang ang senador. Marie, pakisabi nga kay Manang, kung tapos nang maglinis yung kasama namin kanina, pakidala dito para sabay na sa amin kumain.
Opo, Senador, sagot naman ni Marie. Ano? Isasabay mo talaga sa atin kumain yung mabahong taong lupang yun? Sigaw ulit ng masungit na Sheila. Oo naman, tulad mo, bisita ko rin yung taong lupa na sinasabi mo. Kaya dapat, pantay-pantay ang trato ko sa inyo, di ba? Mahinahon, ngunit parang napipiko na ang senador sa dalaga. Kung ganon, aalis na lang ako. Kasi, mukhang mas importante pa yung taong yon kaysa sa akin. Napangiti ang senador na tila natutuwa ito sa pag-alis ng babae. Hindi na nakapag-antay ang senador sa kanyang tagapag-alaga at sa bisita nito. Kaya, siya na mismo ang pumunta sa guest room. Manang, tapos na ba kayong maglinis? Malumanay na tanong ng senador. Manang, nangangatog na sabi ni Birdie nung marinig ang boses ng senador. Anak, panahon na para harapin mo ang alaga ko. Alam mo bang halos mabaliw yan nung mawala ka? Sabi ng matanda. Manang, hindi natapos ni Birdie ang sasabihin sana sa matanda. Dahil biglang bumukas ang pintuan. Manang, tapos na pala kayo at naputol ang sasabihin sana ng senador nung makita kung sino ang nasa guest room. Birdie? Yumakap ng mahigpit si Birdie sa matanda na tila nagpapasaklolo ito. Manang, sabi ni Birdie. Manang, nasaan na yung dinala ko na taong grasa dito? Paano ka nakapasok dito, Birdie? Saan ka galing? Bakit bigla kang nawala? Tapos ngayon, bigla kang susulpot? Sunod-sunod na tanong ng senador na halatang nag-iba ang boses at mukha nito dahil walang naintindihan sa bilis ng pangyayari. Manang, ano ang nangyayari dito? Wala pa rin imik si Birdie na tila takot na takot ito at di makatingin sa senador. Anak, sabi ng matanda, please kumalma ka. Mag-usap kayo ng mabuti. Natanong mo kung nasaan na ang taong grasa? Ayan, nasa harapan mo. Si Birdie ang taong grasa na dinala mo dito sa bahay. Tumalikod ang senador at tiimbagang. Bago lumabas ng pintuan ay lumingon ulit ito at ang habilin sa matanda. Manang, please, huwag mong palabasin yan ng kwarto ha. Huwag na huwag mong paaalisin yan. Pag pinaalis mo yan, Manang, baka sa kauna-unahang pagkakataon magagalit ako sa iyo. Nalilito at naiiyak na sabi ng senador. Anak, sabi ng matanda kay Birdie. Alam mo naman kung saan galing ang galit ng alaga ko, di ba? Halos mamatay ang batang yan dahil sa pagkawala mo, sabi ng matanda. Kaya nakikiusap ako sa iyo, anak. Dumito ka muna hanggang sa humupa ang galit ni Maddox. Alam mo naman na mabait yung alaga ko, di ba? Hindi marunong magtanim ng galit. Magpaliwanag ka sa kanya at utang na loob. Sabihin mo sa kanya ang dahilan kung bakit bigla kang nawala. Manang, sana mapatawad ako ni Maddox. Napahagulhol ang dalaga sa sobrang awa sa binata. Manang, saan po ba si Sheila? Baka po kasi mapatay ako noon pag nalaman niya na ako yung taong grasa. Alam mo bang kanina gigil na gigil yun sa akin? Umuwi na yun, sabi ni Manang. Bakit po? Saan po siya umuwi? Hindi po ba siya nakatira dito? Di ba mag-asawa na sila ni Maddox? Kaya nga anak, dapat mag-usap kayong dalawa ni Maddox. Dahil walang kaalam-alam ang alaga ko sa mga nangyari noon, lalong-lalo na doon sa pang-iwan mo sa kanya. Sa kwarto naman ng senador, nagbalik tanaw ito sa nakaraan nila ni Birdie. Ang pictures na to. Ang ganda ng aming mga ngiti. Ang saya-saya tingnan. Ano nga ba ang nangyari kay Birdie noon? Bakit niya ako iniwan? At bakit naging taong grasa ito? Sumasakit na talaga ang ulo ng binata sa kakaisip sa mga pangyayari. Sa
Sa kabilang kwarto naman ay patuloy na umiiyak si Birdie habang nakahiga sa kama. Nag-iisip ito kung bakit hanggang ngayon hindi pa kasal si Sheila at Maddox. 3 gabi na halos walang tulog ang dalawa, para bang nagpapakiramdaman lamang sa isa't isa. Madaling araw pa lamang ay umaalis na ang senador at gabing-gabi na ito kung umuwi ng bahay. Si Birdie naman ay halos hindi ginagalaw ang dala na pagkain sa kanya ni Manang, kaya naisip ng matanda na abangan ang pagdating ng binata. Maddox, anak. Madaling araw pa lang ay wala ka na at gabing-gabi ka na rin kung umuwi dito. Paninita ng matanda sa binata, ano ba ang plano mo? Ni hindi mo nga kinakamusta kung andito pa si Birdie. Alam mo bang hindi masyadong kumakain si Birdie? Kahit di magsasalita ang batang yun, alam mong may pinagdadaanan siya. Napakalungkot ng kanyang mga mata at panay ang iyak. Wika ng matanda na parang napaiyak naman ang senador sa narinig mula kay Manang. Anak, wala ka bang balak na kausapin si Birdie? Manang, siya ang may kasalanan sa akin, di ba dapat siya ang unang makipag-usap sa akin? Maddox, alam mo naman yung batang yun, di ba? Hindi mauunang makipag-usap sa'yo yun. Di ba noon, kahit siya ang may mali, ikaw ang laging unang sumusuyo sa kanya? At kung sakali mang gusto kanyang kausapin, paano? Madaling araw pa nga ay wala ka na at gabing-gabi ka na rin kung umuuwi. Pagdating mo baka nga tulog na yun eh. At di ba nga sinabi mong huwag palabasin ng kwarto? So paano makipag-usap sa'yo? Kaya anak, nakikiusap akong ikaw na ang maunang makipag-usap sa kanya. Manang, bukas, palabasin mo na siya ng kwarto. At kung gusto niyang umalis, huwag mo na rin siyang pigilan. Mahinahon, ngunit napakalungkot na boses ng binata. Kinabukasan ay hindi umalis ng maaga ang binata. Pagdungaw niya ng bintana ay ang napakagandang Birdie ang kanyang nakita. Hindi pa rin talaga nagbago. Napakaganda pa rin ng babaeng pinakamamahal ko. May ngiti sa labi na tila tuwang-tuwa ito nung makita ang dalaga. Maya-maya pa lamang ay lumabas na ito ng kwarto. Ay, gising ka na pala. Pinuntahan na kita dito dahil nakita ko yung sasakyan mo na nasa garahe pa. Handa na ang iyong almusal, kumain ka na. Sabi ni Manang na mukhang nakahalata ito na medyo maaliwalas na ang mukha ng binata. Manang, kamusta po si Birdie? Pagkukunwari nito na para bang hindi niya nakita ang dalaga sa bintana. Anak, tulad ng dating gawi, nasa hardin si Birdie. Siya nga pala, hindi pa kumakain yun. Gusto mo bang tawagin ko para sabay kayong mag-almusal? Nakangiti at mukhang excited na tanong ni Manang sa binata. Umiling lang ang binata at sinabing, paalis na rin ako Manang, kaya kayo na po ang bahala sa kanya. Medyo maliwanag na ang mukha nito at napakindat pa sa kanyang tagapag-alaga. Maaga umuwi ang senador nung gabing iyon. Ngunit nung matunugan ni Birdie ang sasakyan, tumakbo ito at nagtago sa kanyang kwarto na tila takot pa rin na makita siya ni Maddox. Ngunit nakita ni Maddox ang pagtakbo ni Birdie. Manang, nakakatakot ba talaga ako? Bakit tumakbo yun? Wala ba siyang balak na kausapin ako? Tanong ni Maddox sa matanda na tila ba umaasa ito na sasalubungin siya ng dalaga para magpaliwanag ito sa kanya. Anak, bakit hindi na lang ikaw ang maunang makipag-usap sa kanya? Di ba dati, ikaw ang laging nakikipag-ayos kahit siya naman ang may kasalanan? Pagpapaalala ng matanda sa binata. Hay naku Manang, hindi pa rin talaga nagbabago ang babaeng yun. Hindi basta-basta ang kasalanan niya sa akin Manang, iniwan niya ako diba? Naiiyak na sabi ng binata. Hindi ka ba natutuwa noon na hindi pa nagbabago si Birdie? Ibig sabihin, hindi rin nagbabago ang pagmamahal niyan sa'yo. Kita mo nga, nakalabas na ng kwarto, pero andito pa rin, ni hindi nga nagtangkang umalis.
Nakangiting sabi ni Manang sa binata. Hindi na malaya ng binata na may mga ngiti na rin na sumilay sa kanyang mga labi. Nung gabing iyon ay sabay nagbukas ng pintuan ang dalawa na tila ba gustong makipag-usap sa isa't isa. Ngunit mga ilang minuto ang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa dalawa. Pero tulad ng dati, ang binata pa rin ang naunang nagsalita. May gusto ka bang ipaliwanag sa akin? Ano nga ba talaga ang nangyari sa iyo noon, Birdie? Bakit bigla kang nawala? Bakit mo ako iniwan? Mayroon ba akong nagawang kasalanan sa iyo? Or may nakilala kang higit pa kaysa sa akin? Birdie, nangako tayo noon sa isa't isa na dapat ay no secret at walang iwanan kahit anuman ang mangyari, di ba? Mahinahon ngunit napakalungkot na wika ng binata. Napaiyak si Birdie na tila hindi alam kung ano ang sasabihin. Oh, ano yan? Di ba ako ang dapat maiyak dito? Ipaalala ko lang sa'yo ha. Ako ang naiwan sa ere. Napangiti at tila nanunukso na ang binata sa dalaga. Hindi ko lang alam kasi kung saan ako mag-uumpisa. Nanginginig na sabi ni Birdie. Hindi, umpisahan mo kaya doon sa dahilan kung bakit bigla mo akong iniwan. Mahinahon na utos ng binata sa dalaga. Maddox, mahal na mahal ka ni Sheila at gagawin niya ang lahat para makuha ka niya. And I don't want to say anything negative about your mom. May kinalaman ba si Sheila at ang mami ko kung bakit bigla kang nawala? Iimbagang ang binata na nakikinig sa sinasabi ni Birdie. Kinausap kasi ako ng daddy ni Sheila na layuan ka. Kapag hindi daw kita nilayuan, sisirain ka niya para hindi ka mananalo sa pagkasenador. Sabi niya sa akin, marami rang katwalian ang ginawa ng daddy mo sa Senado. Na ikakasira mo at pwede ka parang makulong. Maddox, hindi naman ako naniniwala sa sinasabi na katiwalian ng daddy mo sa Senado, pero knowing Judge Pratt, di ba? Isang umaga nga, nagpunta rin ang mami mo sa bahay. Nakiusap siya sa akin na kung talagang mahal kita ay dapat daw lumayo na ako. Hindi ka raw tutulungan ng daddy ni Sheila kung hindi mo pakakasalan ang anak niya. At nakasigurado ang mami mo na hindi ka pakakasal kay Sheila kung hahara-hara daw ako. Gusto ng mami mo na mas maayos pa ang buhay mo at hindi raw ako ang makapagbigay noon. Sinubukan kitang tawagan pero ang laging sumasagot ng telepono ay ang mami mo. Sabi niya, busy ka daw sa pangangampanya at huwag daw kitang guluhin. Nung pumunta ang mami mo sa bahay, kasama na si Sheila at ang daddy nito. Sabi nila sa akin, umalis na kami para maging maayos na ang buhay ng lahat. Wala naman na daw akong magagawa kasi nga close deal na daw ang usapan at ikakasal na kayo sa susunod na linggo. Kaya naniwala ako na pumayag ka na kasi 3 weeks nang hindi mo man lang ako tinatawagan. Tinakot din ng daddy ni Sheila ang daddy ko na ipakukulong niya ito. Alam mong kaya niyang ipakulong ang daddy ko kahit wala itong kasalanan. Same thing sa daddy mo. Alam kong walang ginagawang masama ang daddy mo. Pero alam natin kung gaano ka makapangyarihan si Judge Pratt kaya kaya niyang baliktarin ang mundo. Nung nagmatigas ako, inoperan ako ng mami mo at ni Sheila ng malaking halaga para lamang layuan ka. Pero tinanggihan ko ang pera niya dahil wala namang katumbas na pera ang pagmamahal ko sa iyo. Sa totoo lang, hindi rin talaga ako makapaniwala kung bakit nagawa sa akin yun ng mami mo. Dahil for 3 years naman, talaga namang minahal niya ako na parang tunay na anak. Di ba siya pa nga yung nag-aapura noon na magpakasal na tayo? Hindi na maipinta ang mukha ng binata pero hindi pa rin ito nagsalita para hindi ma-interrupt ang paliwanag ng dalaga. Paulit-ulit kaming pinupuntahan at tinatakot ni Sheila at ng daddy niya. Kaya para na rin sa katahimikan at kaligtasan namin ng daddy, napilitan kaming iwan tong maayos na trabaho namin dito sa Manila at umuwi kami ng Davao. Kaso lang, na-diagnose ang daddy ng stage 4 colon cancer. Naubos lahat ng ipon namin. Maliit lang din kasi ang sahod sa napasukan ko na trabaho doon sa Davao. Di ko natustusan ang pangangailangan ng daddy ko. Kaya binawian ito ng buhay after a year. Sobrang naawa ang binata sa sinapit ng dalaga kaya niyakap niya ito ng mahigpit. I'm so sorry to hear that.
Party pala ako ng paglayo at paghihirap mo. Sorry na hindi kita natawagan. Sorry hindi kita naprotektahan. Yes, si Mami ang may hawak ng telepono at siya ang sumasagot ng lahat ng tumatawag sa akin. Pero laging sinasabi ni Mami sa akin na okay ka naman daw at naintindihan mo ang aking sitwasyon. Hanggang isang araw sinabi niya sa akin na hindi ka na tumatawag at hindi ka na rin makontak. Sinubukan kong tawagan ang numero mo pero cannot be reached na ito. Grabe rin ang pagdurusa ko nung mawala ka, babe. Pareho tayo biktima dito. Nagagalit na ako ngayon sa sarili ko dahil sa hirap na pinagdaanan mo. Patawarin mo ako kung nagalit ako sa iyo ng ganito. Lalong hinigpitan ng binata ang yakap sa dalaga. Pero tika muna, bakit ka ba naging taong grasa? After kasi nang namatay ang daddy, bumalik ako dito sa Manila para maghanap ng trabaho. Pero lahat ng pinapasukan ko ay hindi ako tinatanggap at may nakapagsabi sa akin na hinaharang ni Sheila yung mga application ko. Nakaban yata ako sa lahat ng malalaking kumpanya dito eh. Kaya nung makita ko yung challenge ng Itbulaga na 24 hours taong grasa challenge ay dali-dali akong sumali. 1 million kasi ang pa-premium at determinado talaga akong manalo para makapag-umpisa ako ng maliit na negosyo. Kaso lang nakita mo ako at dinala mo ako dito. Lalong naawa ang binata sa dalaga. Babe, huwag kang mag-alala. Parang nagulat si Birdie sa narinig na babe. Anong babe? May asawa kang tao, tatawagin mo akong babe? Natawa ang binata. Sandali lang ha, patapusin mo muna ako sa sinasabi ko. Bibigyan kita ng 1 million para sa panalo mo dahil naniniwala akong mananalo ka sana kung di kita nakita. I know you, sabi ni Maddox. Okay. Doon sa sinabi mong may asawa akong tao, nagkakamali ka. Hindi totoong pumayag ako sa kasunduan. Walang kasalang nagaganap at lalong wala akong asawa. Yes, pinilit nila ako pero hindi ako pumayag. At hindi ko rin girlfriend si Sheila. Hindi ko siya sinagot kasi umaasa talaga ako na somewhere, somehow ay magkikita pa rin talaga tayo. Tama ang desisyon ko na umasang magkita tayo dahil andito ka na sa tabi ko. Buti na lang hindi ko talaga sinagot si Sheila. Kung nagkataon, magsisisi sana ako ngayon. Natawa ang dalaga sa sinabi ng binata na hindi nito sinagot si Sheila. Sa isang iglap lang ay bumalik ang dating sigla at kasiyahan ng dalawa. Babe, I'm serious. Ibibigay ko talaga sa iyo ang 1 milyon na premium mo doon sa taong grasa challenge na sinalihan mo. Tulad nga ng sinabi ko earlier na walang kaduda-duda na manalo ka talaga sa challenge na yun. Sabi ng binata na seryoso na ulit ang mukha nito. No, please don't do that. I will not accept it. I rather work to earn my own money. Sagot ni Birdie kay Maddox. Okay, kung ganun, you're hired. Anong hired ang sinasabi mo? Tanong ng dalaga. Magtrabaho ka sa akin bilang secretary ko. Since magre-retire na rin naman ang aking secretary in a week, ikaw na ang pumalit sa kanya. E paano si Sheila? Siguradong magagalit yun. Baka anong gawin sa atin ng daddy niya? Natatakot akong malaman niyang ako yung taong grasa na dinala mo dito. Malamang hindi niya talaga matanggap na makita ulit ako. Don't worry about that, okay? Ako ang bahala sa'yo. I assure you, I will use all my power to protect you. Hindi ka magagalaw ng mag-amang yun over my dead body. Kinabukasan, isang napakalakas na sigaw ang bumulahaw sa mansyon. Maddox! Maddox! Ayan na, dumating na si Sheila. Sheila, iha, napakaaga pa para magsisigaw ka dito, sabi ni Manang na siya ang unang sumalubong sa nanggagalaiti na dalaga. Hoy Manang, asaan ba yung magaling mong alaga ha? Bakit hindi sinasagot ang mga tawag ko? At bakit hindi ako tinatawagan? Nanglilisik ang mga mata nito habang nakaharap sa matanda. Ay huminahon ka. Maupo ka dyan at titingnan ko kung gising na yun. Umirap ang dalaga sabay sabing, huwag na, ako na mismo ang gigising sa kanya. Di na napigilan ng matanda ang dalaga. Pagkaakyat sa taas, hindi man lang ito kumatok, diretsong binuksan ang pintuan. Maddox, gising dyan. Bakit di mo ako tinatawagan?
At di mo rin sinasagot mga tawag ko, ha? Ano ang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan, ah. Hindi mo naman pinapatagal ang galit ko sa'yo at sinusuyo mo ako kaagad. Naalimpungatan ang binata sa talak ni Sheila. Oh, Sheila, anong ginagawa mo dito? Please, ang aga naman para magbunganga ka dyan. Nakakahiya sa bisita ko. Baka magising yun sa ingay mo. Talaga lang, ha? Sino ba yung napaka-importante mong bisita para mahiya ka? Pinasasama mo talaga ang loob ko, ha? Namumula na sa galit itong si Sheila. Kumalma ka nga dyan, Sheila. Magtutuos din naman talaga tayo. Nagpapalamig lang ako ng kaunti, baka kasi ano pa ang magawa ko sa'yo. May malaking atraso ka sa akin, ha? Pilit pa rin maging mahinahon ni Maddox kahit galit na galit ito kay Sheila. Anong atraso bang pinagsasabi mo dyan, ha? 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 Pangpo-provoke ni Sheila kay Maddox. Mamaya na tayo mag-usap, bumaba ka na at doon mo na ako antayin. Please. Walang nagawa ang maingay na babae kundi ang magdabog habang bumababa ito ng hagdanan. Pagkalipas ng ilang saglit, nagmamaktol na ito. Ang tagal naman ng lalaking yon. Manang, pakisabi nga doon na bilisan niya, naiinip na ako eh. Huminahon ka nga, Sheila. Napakaaga pa para uminit yung ulo mo. Bababa yun kung kailan niya gusto. Alam mo naman yun, ayaw niya nang minamadali siya, di ba? Manang, baka nakalimutan mo kung sino ka sa bahay na to. Sabi ni Sheila. Iha, alam ko kung sino ako dito. Baka ikaw ang nakakalimot kung sino ka dito. Sagot ni Manang kay Sheila. Natamimi si Sheila at nakasimangot na lang ito. Dahil sa inip, naglakad-lakad si Sheila sa kabahayan at hindi sinasadyang nakita niya si Birdie. Excuse me? Who are you? Pagharap ng nakatalikod na babae, ay nabigla at ng laki ang mga mata ni Sheila. Birdie? Is that you? Bakit ka andito? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok dito, ha? Umalis ka na bago ka pa makita ni Maddox. Baka ano pa ang magawa sa'yo ng taong yun? Alam mo bang galit na galit yun sa'yo? Nang lilisik ang mga mata sa galit at takot ni Sheila dahil pag nagkataon, malalaman na ni Maddox ang dahilan sa pagkawala ni Birdie. Please, Sheila, ayoko ng gulo. Mahinahong sagot ni Birdie kay Sheila. Ayaw mo pala ng gulo eh. Umalis ka na dito ngayon na! Pasigaw na sabi ni Sheila. Sheila! Malaki at mabigat na boses ang nanggagaling sa likuran ng dalawa. Bakit mo pinapaalis ang aking bisita? Bahay ko to, di ba? Sabi ni Maddox. Ito ba ang sinasabi mong bisita? Di ba galit ka dyan dahil iniwan ka ng walang paalam? Ako ang umalalay sa'yo, di ba? Bakit parang sa akin ka ngayon galit? Bakit kasi andito yung babaeng yan? Sa tagal ng panahon na wala, tapos ngayon biglang susulpot? Nagagalit-galitan pa rin talaga si Sheila kahit halata namang may takot na ito. Bakit nga ba ako iniwan ni Birdie nang walang paalam, Sheila? May kinalaman or alam ka ba sa biglang pagkawala ng babaeng pinakamamahal ko? Tanong ni Maddox na halatang nagtitimpi sa galit. Maddox, ano to? Ano bang pinagsasabi sa'yo ng babaeng yan? Wala akong alam kung bakit nawala yan. Sagot ni Sheila na parang nagkautal-utal na. Sheila, naging mabait ako sa'yo. Ang akala ko, kilala na kita dahil magkaibigan na tayo mula nung mga maliliit pa lang tayo. Nagtiis ako sa ugali mo dahil mahal kita bilang kapatid ko. Noong naging girlfriend ko si Birdie, nangako ka sa akin na kakaibiganin mo siya at mamahalin mo bilang kapatid tulad ng pagmamahal mo sa akin. Kaya nga naging matalik na magkaibigan tayong tatlo, diba? Kasakiman ang pinagagawa mo, Sheila.
Hindi nakaimik si Sheila at natulala na lamang ito. Pakiusap, Sheila. Magpaliwanag ka kung bakit nagawa mo ito sa akin. Wala akong kinalaman sa pag-alis ng babaeng yan. Bakit hindi mo tanungin yung mami mo? Kaya mo ba bang tanungin ang mami mo? Sasabihin ko ito kay Daddy na andito ang babaeng yan at pinagtutulungan ninyo akong dalawa. Maddox, wala kang utang na loob. Tinulungan ka ng Daddy ko para maging senador ka. At ako ang nandito nung iniwan ka ng babaeng yan. Tapos ngayon, ito pa ang igaganti mo sa amin? Umalis si Sheila na umuusok ang ilong sa galit. Babe, pasensya ka na ha. Huwag kang mag-alala, aayusin ko itong gusot na ginawa nila sa'yo. For now, alis muna ako ha. May pupuntahan lang ako. May pasok ka ba? Sabado ngayon na. Tanong ni Birdie na mukhang nag-alala ito kung ano ang gagawin ng binata. Mayroon lang akong dadalawin na importanteng tao, okay? Huwag kang mag-alala, babalik ako kaagad. Sabi ng binata sabay halik nito sa noo ng dalaga. Basta huwag kayong lumabas, dito lang kayo ni Manang sa loob ng bahay habang wala ako. Manang! Tawag ng binata sa kanyang tagapag-alaga. Alis muna ako sandali, babalik din ako kaagad. Ikaw na muna ang bahala dito sa mahal ko ha, sabi ng binata. Si Birdie naman ay halatang naiilang ito tuwing binabanggit ng binata ang salitang babe at pinakamamahal ko. At tatawag na rin ako sa security agency para madagdagan ang ating mga bantay dito. Magdobli ingat lang tayo. Lalo na ngayon, alam na ni Sheila na andito si Birdie. Manang, please, huwag mong pabayaan si Birdie ha. Matamis na titig ang ibinato ng binata sa dalaga. Basta Manang, tulad ng habilin ko kay Birdie, huwag kayong lumabas ng bahay habang wala ako ha. Ihahabilin ko rin sa mga security na walang papapasukin na ibang tao dito. At tawagan niyo rin ako kaagad kung sakali mang may manggulo dito. Mahigpit na habilin ng senador kay Birdie at Manang. Tumango lamang ang matanda na tila nagulat at may kahalong saya dahil nagkaayos na pala ang dalawa. Pagkaalis ng binata, nagpunta kaagad sa hardin sina Manang at Birdie. Anak, masaya ako na nagkaunawaan na kayo ng alaga kong yun. Alam mo bang kahapon ng umaga, sa kauna-unahang pagkakataon ay nasilayan ko muli ang mga ngiti sa mga labi ng batang iyon. Dahil mula nung nawala ka ay laging nakasimangot at napakaseryoso ng kanyang pagmumukha. Sabi ni Manang habang nakayapos ito kay Birdie. Natutuwa ako na kahit galit si Maddox kay Sheila ay nakikita kong maaliwalas ang anyo niya. Manang, saan kaya pupunta yun? Natatakot ako baka puntahan ang daddy ni Sheila. Tama po ba ang ginawa kong pagtatapat ng katotohanan sa kanya? Pag-aalala ni Birdie sa binata. Iha, magtiwala ka kay Maddox. Hindi yung gagawa ng mga bagay na pagsisihan at ikakapahamak niya. Habang nagmamaneho si Maddox ay napakaseryoso ng pagmumukha nito na para bang pinagpaplanuhan ng mabuti kung ano ang sasabihin kapag nakaharap na ang taong sinasabi niyang napaka-importante. Mommy, how I wish na kaya mo talaga akong sagutin. Gusto kong marinig ang side mo. Ay, bulong nito sa kanyang sarili, sabay buntong ng napakalaking hininga. Maya-maya pa ay narating na rin ni Maddox ang lugar kung saan naroon ang kanyang mommy. Mabigat ang mga paa nito habang papalapit sa puntod. Mommy, mahinahon ngunit napakadiin na boses ni Maddox. Anong nangyari? Bakit nagawa mong maglihim sa akin? Mula nung bata pa ako, ang lagi ninyong pangaral ni Daddy sa akin ay dapat maging honest ako sa lahat ng bagay. Lumaki ako na hindi nagsinungaling sa inyo. Lahat ng nangyari sa buhay ko ay alam ninyong dalawa ni Dad. Nung nakaratay na ang Daddy sa banig, nangako tayo sa harapan niya na kahit anong mangyari ay dapat ipagpatuloy natin ang buhay ayon sa itinuro at isinabuhay natin. Nangako din tayo na magmahalan at magsuportahan tayo sa lahat ng bagay. Pero ano itong ginawa mo kay Birdie, Mom? Di ba sabi ni Daddy kapag may problema na darating sa atin, dapat pag-usapan natin? Hindi ko akalain ipagpalit mo ang kaligayahan ko sa pangarap mo. Patawarin mo ako, Mami, kung galit na galit ako sa iyo ngayon.
Gusto ko sanang marinig ang side mo pero paano? Bakit di mo ito pinagtapat sa akin bago ka nawala? Tinakot ka ba ni Judge Pratt tulad ng pananakot niya kay Birdie about Dad? Bakit hindi mo sinabi para sabay nating harapin? Totoo man o hindi ang mga sinabi ni Judge Pratt about Dad, dapat sabay natin itong inalam. Mom, alam mo bang namatay ang daddy ni Birdie dahil sa kakapusan nila ng financial? Di ba, ang daddy ni Birdie ang tumulong sa atin nung namatay ang daddy? Kasi pareho naman tayong walang alam kung ano ang gagawin. At alam mo rin bang naging taong grasa si Birdie dahil wala siyang mapasukang trabaho dito? Kasi hinaharang ni Sheila ang lahat ng kanyang applications? Mami, sumagot ka! Hindi na napigilan ng binata ang kanyang damdamin at napahagulhol ito ng iyak. Mami, ang bigat-bigat ng nararamdaman ko ngayon. Naalala mo ba nung maliit pa ako hanggang sa nung mamatay ang daddy? Di ba ikaw lagi ang nagpapagaan ng aking kalooban? Pero nung inutusan mo akong kumandidato bilang senador, mas naging busy ka pa kaysa sa akin. Nung nawala si Birdie, imbis na pagaanin mo ang kalooban ko, siniraan mo pa siya sa akin. At lalo mo pa akong pinagtutulakan, napakasalan si Sheila. My God, Mom, ay pinapahirapan mo pa ako dahil alam mo namang hindi ko mahal si Sheila. Ngayon ko lang na-realize na hindi ka naman nag-effort na pagaanin ang kalooban ko. Akala ko nakakaawa ako dahil sa iyong pagkawala. Yun pala, mas nakakaawa ka dahil dinala mo ang problema hanggang sa kamatayan mo. Na dapat ay problema nating dalawa. Ngayon, hindi ko tuloy alam kung sino talaga sa atin ang higit na nagdurusa. Mami, sana talaga andito ka para masagot mo lahat ng tanong ko at para makahingi ka rin ng tawad kay Birdie. Para sa paghihirap na dinanas niya dahil sa inyong dalawa ni Sheila. Umuwi ang binata na magang-maga ang mga mata nito. Sinalubong siya ni Birdie na punong-puno ng pag-alala dito. Maddox, saan ka galing? Tanong nito sa binata na may halong pagmamahal. Pinuntahan ko ang mami. Sagot ni Maddox sa tanong ng nag-aalalang si Birdie. Babe, ako nanghihingi ng tawad para sa mga nagawa ng mami ko sa iyo. Kasi gustuhin ko man na siya mismo ang humingi ng tawad sa iyo ay hindi na mangyayari yun kasi... It's okay, sabi ni Birdie. Hindi na natapos ni Maddox ang sasabihin sana dahil hinawakan na kaagad siya ni Birdie. Nasabi na ni Manang sa akin kanina na wala na ang mami mo. Okay na, andito na ako at hindi na kita iiwan pa. Pangako yan sa iyo. Sabay yakap ng dalaga sa binata. Basta wala ng secret at iwanan ha? Lambing ni Maddox kay Birdie. Oo, wala na. Promise. Nakangiti at malambing ang boses ni Birdie. Simula ngayon ay sabay-sabay na natin harapin lahat ng mga problema na darating sa buhay natin. Sabay yakap sa binata. Sa kabilang banda naman ay umiiyak si Manang sa tuwa habang pinagmamasdan ang dalawa. It's okay, sabi ni Birdie. Hindi na natapos ni Maddox ang sasabihin sana dahil hinawakan na kaagad siya ni Birdie. Nasabi na ni Manang sa akin kanina na wala na ang mami mo. Okay na, andito na ako at hindi na kita iiwan pa. Pangako yan sa iyo. Sabay yakap ng dalaga sa binata. Basta wala ng secret at iwanan ha? Lambing ni Maddox kay Birdie. Oo, wala na. Promise. Pagkalipas ng isang linggo, ladies and gentlemen, ipinakikilala ko sa inyo ang aking pinakamamahal na kasintahan. Ito nga pala si Birdie. At siya na rin ang aking magiging secretary. Nagbulungan ng ibang empleyado, nagtaka kasi ang mga ito na may iba na palang girlfriend ang senador. Di ba si Ma'am Sheila ang girlfriend ni senador? Hiwalay na ba sila? Ang bilis naman ng amo natin, nakakita agad ng kapalit. Ang iba naman ay nabigla na may halong tuwa nang makita ulit ang dalaga. Pagtawag pansin ni Maddox sa mga nagbubulungang empleyado. Ang iba sa atin dito ay kilala na si Birdie noon pa man. Gusto ko, igalang ninyong lahat si Birdie tulad ng paggalang ninyo sa akin. Simula ngayon, hihigpitan natin ang ating seguridad. Kailangan maging mapagmasid tayo sa ating paligid. Kung meron kayong makikitang kahina-hinalang tao,
I-report nyo kaagad sa security. Nakausap ko na rin ang surveillance department na mas maging alerto sa kanilang pagmamatyag. Siya nga pala, alam ko kung bakit kayo nagbubulungan. Gusto kong ipaalam sa inyo na hindi ko naging kasintahan si Sheila. Magkababata kaming dalawa, kaya malapit kami sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Maddox. Lalong nagbulungan ang mga empleyado dahil sa wakas, nakita na rin nila ang ngiti ng kanilang seryosong amo. Kahit nahihiya at naiilang si Birdie sa mga sinasabi ni Maddox, ay buong pagmamahal itong tinitigan ang binata. Pagkalipas ng isang buwan, habang masayang nagtatrabaho ang lahat ay biglang bumulaga si Sheila. Sheila! Gulat na tanong ng binata. Oh, kung makapag-react ka naman dyan, multo ba ang nakita mo? Aroganting sabi ni Sheila. Paano ka nakapasok dito? Tanong ulit ni Maddox. Dahan-dahang lumapit si Birdie sa binata. Ako ang nakasagot sa tawag ng guard. Pinayagan ko nang pumasok si Sheila as long hindi niya isama dito ang kanyang mga tauhan. Huwag kang mag-alala, naiwan sa baba ang mga tauhan ko. Pumunta talaga ako dito kasi di mo naman sinasagot ang mga tawag namin ni Daddy. Gusto kang makausap ng Daddy ko, sabi ni Sheila. Wala na kaming pag-uusapan ng Daddy mo at utang na loob, Sheila. Huwag ka nang lumapit sa amin. Napahiya si Sheila at napaiyak ito sabay talikod ng hindi nagpaalam. Babe, it's been a year. Pero hindi ko pa rin narinig na tinawag mo ako ulit ng babe. Hindi mo na ba ako kayang mahalin katulad ng dati? Balungkot na tanong ng binata. Natawa naman ang dalaga. Ikaw ha? Anong drama yan? Hindi ako mag-stay dito, magtrabaho sa'yo at alagaan ka kung hindi kita mahal. Sabay kurot ng dalaga sa binata at niyakap niya rin ito ng mahigpit. Mahal na mahal kita. At never nagbago or nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Alam mo bang hindi rin ako nagka-boyfriend sa loob ng 5 years? Kahit inakala kong nagpakasal ka kay Sheila, hindi ka nawala sa isipan ko. Araw-gabi ay nangungulila ako sa iyo. Hindi mapigilan ng dalawa ang halikan ang isa't isa. Tawag pansin ni Manang na tulad ng dati laging nakabantay ito sa dalawa. Sige iha, pumasok ka na sa kwarto mo at ikaw din iho. Matulog na kayong dalawa, maaga pa ang pasok ninyo bukas. Hindi nakatulog si Maddox kaya kumatok ito sa kwarto ni Manang. Oh, iho, anong problema? Nag-alalang tanong ni Manang sa binata. Manang! Nakangiti ito sa bayakap sa matanda. Manang, natandaan mo ba yung engagement ring na binili natin for Birdie? Ito yun, no? Gusto ko sanang mag-propose sa kanya bukas sa hardin. Pwede mo ba akong tulungan? Abay, oo naman, ikaw pa. Parang nataranta si Manang sa galak. Nako, parang pati ako hindi yata makatulog sa sobrang saya ko para sa iyo, anak. Kinabukasan, maagang naghanda ang magyaya sa hardin. Marie, pakibantayan mo nga si Birdie at tawagan mo kaagad ako pagising na siya para masalubong ko kaagad ha. Nakangising utos ng binata sa katulong. Opo, Senator, masayang sagot naman ni Marie. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nagring na ang telepono ng senador. Sir, gising na po si Madam Birdie. Sabi ni Marie sa kabilang linya ng telepono na super excited sa magaganap. Dali-daling sinalubong ng binata ang dalaga. Hi babe, bati ni Maddox. Aw, aga natin babe ah, sagot ni Birdie na lalong nagpasaya kay Maddox dahil sa pagtawag nito sa kanya ng babe. Napayakap ang binata sa dalaga. Thank you my love for calling me babe again. Yumakap na rin si Birdie sa binata. Asan si Manang? Hanap nito sa matanda. Ah, halika, nasa hardin si Manang. Pasimpleng kumendat ang binata kay Marie na kanina pa kinikilig habang pinagmamasdan ang kaswitan ng dalawa. Laking gulat ni Birdie nang makita ang napakagandang arrangement sa hardin. Paglingon niya sa binata, babe ano? Hindi na natapos ang itatanong sana ng dalaga dahil nakita nitong nakaluhod na ang binata at nakabukas na rin ang jewelry box nito. Will you marry me, Birdie Sebastian? Napaiyak sa tuwa ang dalaga. Yes, of course, I want to marry you.
Napuno ng kasiyahan ang Magsing Irog. Nagpakasal agad ang dalawa at nakatanggap sila ng regalo at sulat mula kay Sheila. Nag-alangan pa ang dalawa na buksan ito. "Babe, baka kung ano yan?" Takot na tanong ni Birdie. "Ma'am, wag po kayong mag-alala. Na-check na po namin yan," sabi ng isang tagabantay. Nung buksan nila ang liham, "I am so sorry sa lahat ng mga kasalanan ko sa inyong dalawa, lalong-lalo na sa iyo, Birdie. I am dying. I only have 1 month left." Parehong naiyak sa awa kay Sheila ang mag-asawa. Kinabukasan, pinuntahan nila ito sa hospital. "Nahihiya ako sa inyong dalawa sa lahat ng pinagagawa ko. Patawarin niyo na ako," umiiyak na sabi ni Sheila. Niyakap nila si Sheila at inalagaan nila ang dalaga hanggang sa pumanaw ito. Sa ngayon ay masayang namumuhay si Maddox at Birdie kasama si Manang at ang kanilang dalawang malulusog na anak. Dito po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa munting channel na ito. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at pakiring na rin ang bell para maging updated po kayo sa aking mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli po. Bye!